a land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Mabuhay! Wina po muli ito ng Splat Communications. Ngayon po ay tatalakayin natin ang kahalagahan ng tinatawag na foreign reserves at gold reserves sa isang bansa at atin pong ipapakita base sa ating pagsasaliksik kung sino ang mga naging pangulo ng Pilipinas na mayroong pinakamalaking ambag sa tinatawag na foreign reserves at gold reserves ng ating bansa. Ano ang foreign reserves? Ang foreign reserves ay ang mga pondo na hawak ng isang bansa sa anyo ng foreign currencies, pera ng ibang bansa, mga dayuhang securities, tulad ng bonds, at iba pang assets na madaling magamit sa internasyonal na kalakalan. Karaniwan, ito ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Central Bank, tulad ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano ang gold reserves? Ang gold reserves naman ay ang mga imbak na ginto ng isang bansa. Ito ay karaniwang pinananatili rin ng Central Bank. Ang ginto ay isang mahalagang asset dahil sa kanyang pandaigdigang pagkilala bilang isang anyo ng yaman na hindi basta-basta nawawalan ng halaga. Bakit mahalaga ang foreign reserves? Pambayad sa utang panlabas, kapag may foreign reserves ang isang bansa, mas madali nitong mababayaran ang utang sa ibang bansa. Hindi ito magkakaroon ng problema sa pagbayad ng interes o prinsipal ng mga utang. Pagpapanatili ng pambansang katiwasayan sa ekonomiya sa panahon ng krisis ekonomiko, tulad ng biglaang pagbaba ng halaga ng pera o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, magagamit ang foreign reserves upang patatagin ang ekonomiya. Pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga investor. Kapag mataas ang foreign reserves ng isang bansa, nagiging mas kumpiyansa ang mga dayuhang investor na maglagak ng puhunan. Nakikita nilang kaya ng bansa na suportahan ang kanyang ekonomiya. Pang-angalaga sa halaga ng pera, ang foreign reserves ay ginagamit din ng Central Bank upang kontrolin ang halaga ng pambansang pera. Kung bumababa ang halaga ng peso, maaaring bumili ng peso gamit ang foreign reserves upang itaas ang halaga nito. Bakit mahalaga ang gold reserves? Pagtatag ng pananalapi, ang ginto ay isang matatag na anyo ng yaman. Hindi tulad ng pera na maaaring mawalan ng halaga, ang ginto ay nananatiling mahalaga. Kaya't kapag may gold reserves ang isang bansa, mas matatag ang kanyang ekonomiya. Pagsuporta sa foreign reserves, ang ginto ay bahagi ng foreign reserves. Kapag mas marami ang ginto, mas matibay ang kabuuang foreign reserves ng bansa. Pang-angalaga sa mga panahon ng krisis, ang ginto ay madaling ibenta o isanla upang makalikom ng pera. Kaya't mahalaga na may reserba ng ginto ang isang bansa. Paano nakakatulong ang foreign reserves at gold reserves sa Pilipinas? Pagsuporta sa importasyon, ang Pilipinas ay umaasa sa mga imported na produkto tulad ng langis, pagkain, at teknolohiya. Ang foreign reserves ay ginagamit upang bayaran ang mga importasyon na ito. Pagtatag ng halaga ng piso, sa pamamagitan ng foreign reserves, napapanatili ng DSC ang halaga ng piso laban sa ibang pera tulad ng dolyar. Pang-angalaga sa pambansang ekonomiya, ang pagkakaroon ng sapat na foreign at gold reserves ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga pandaigdigang krisis. Halimbawa, kung magkaroon ng digmaan o pandaigdigang krisis sa ekonomiya, ang Pilipinas ay may magagamit na yaman upang hindi lubos na maapektuhan. Pagsuporta sa pagsulong ng ekonomiya, ang mga reserves na ito ay maaaring gamitin upang punduhan ang mga proyekto sa infrastruktura at iba pang programang pangkaunlaran. Sa madaling salita, ang foreign reserves at gold reserves ay nagsisilbing pananggalang at suporta sa ekonomiya ng isang bansa. Sa pamamagitan ng mga ito, masisiguro ang katatagan at kaunlaran ng ekonomiya at mabibigyan ng proteksyon ang bansa laban sa mga hindi inaasahang krisis.
Sana po ay malinaw na sa inyo kung ano ang foreign reserves at gold reserves, ang kahalagahan nito para sa isang bansa gaya ng dito sa atin sa Pilipinas. Ngayon naman po ay dadako tayo sa paglalahad kung sino ba talagang pangulo o mga pangulo ang may pinakamalaking ambag sa foreign reserves at gold reserves ng Pilipinas. Thank you Fairy Koi for being a channel member. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Ayon po sa mga datos, ito po ang kanilang mga naging ambag. Sa pagtatapos po ng termino ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, ay mayroong naiwang $2.8 billion. Noon naman pong termino ng yumaong Corazon Aquino, ay may naidagdag na $3 billion sa foreign reserves ng bansa. Sa panahon ng panunungkulan ng yumaong si Pangulong Fidel Ramos, ay mayroong $5 billion, noong panahon ni Pangulong Erap na 2 taon at kalahati ay may $4 billion. Nakapagdagdag ng $29 billion si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa loob ng 9 at kalahating taon. Si yumaong Pangulong Noynoy Aquino ang nakapagtala ng pinakamataas na foreign reserves na $37 billion. Samantalang si Pangulong Duterte naman ay $17 billion at sa unang 2 taon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakapagdagdag na siya ng $5 billion. The table shows the gold reserves of the Philippines from the start to the end of each president's term. The data has been verified from multiple reliable sources: Bangko Sentral ng Pilipinas, World Bank, IMF, and CEIC. Elpidio Quirino, no change in gold reserves, remaining at 19.8 tons. Ramon Magsaysay, an increase of 2.2 tons, 11.11% from 19.8 to 22 tons for 3 years in office. He died of a plane crash. Carlos P. Garcia, an increase of 1.3 tons, 5.91% from 22 to 23.3 tons. 4 years and 9 months in office as president. Diosdado Macapagal, an increase of 1.3 tons, 5.58% from 23.3 to 24.6 tons. Ferdinand Marcos, the highest and most significant increase of 169.4 tons, 688.62% from 24.6 to 194 tons during his 20 years in office. Corazon Aquino, an increase of 80.0 tons, 41.24% from 194 to 274 tons. Fidel Ramos, an increase of 83 tons, 30.29% from 274 to 357 tons. Joseph Estrada, in his 2.5 years as president there was an increase of 22 tons, 6.16% from 357 to 379 tons. Gloria Macapagal Arroyo, the most significant decrease of 185 tons or negative 48.81% from 379 to 194 tons in her 9.5 years in office. Benigno Aquino III, a slight increase of 3 tons, 1.55% from 194 to 197 tons. Rodrigo Duterte, the second largest decrease of 22 tons, negative 11.17% from 197 to 175 tons at the end of his term in 2022. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Inactivating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate.
Fake news spread like a